At ngayon pong umaga po na ito, tayo po ay nasa verses 14 to 16. Verses 14 to 16, 1 Timothy chapter number 3. Diyan na po kayo? Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa, sa pag-iingat niyo po sa amin throughout the storms na dumaan po itong mga nakaraang pong linggo. Salamat po dahil ang lahat po ay naririto ngayon na nagtipon po kami upang sumamba po sa inyo sa espiritu at katotohanan. At the same time, para po mapakain ng banal salita, gabayan niyo po kami na maintindihan ang mga maipapangaral po ngayon at bigyan niyo nga po kami ng burden tungkol or ukol sa katotohanan na ito po ay maipangaral, maipahayag. Gabayan niyo po ang bawat isa sa pag-aaral po namin ngayon, bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan para po maintindihan ang aming mapapag-usapan sa pangalan ng tanging Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Now this morning, tayo po ay tatalakay ng isang napakahalagang topic. Okay? Sa salita ng Diyos. Okay. This will be number 14 sa ating pag-aaral. Mahina itong gamit natin. Wait lang. Number 14 sa ating po pag-aaral sa 1 Timothy. Now we're dealing with the mystery of godliness. The mystery of godliness. Nabasa natin yun sa verse number 16 when the Apostle Paul tells us, without controversy, great is the mystery of godliness. At meron siyang mga binanggit, meron siyang mga binigay sa atin na mga phrases or clauses describing what the mystery of godliness is. Bago natin puntahan po iyon, and bago natin italakayin from verse number 14, yung ating pag-uusapan, this word godliness. Okay? Godliness. One Bible teacher describes or defines godliness. So, kanya pong binigyan ng kahulugan, what is godliness? At nagbigay siya ng tatlo. Okay? Tatlong bagay to understand this word. Or this is also a working definition, according to that Bible teacher, kung ano po ang godliness. Pag sinabi po natin godliness, according to him, godliness is, pwede rin natin ilagay dito, godlikeness. Pagiging tulad, katulad ng Diyos. Okay? So, when we say godliness, think like God thinks. Do what God does, and labor together with God. According to that Bible teacher, pag sinabi daw po nating godliness, kung paano mag-isip ang Diyos, nagiging ganun ka rin mag-isip. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, ganun din yung ginagawa mo. At kung papaanong nagle-labor ang Diyos in this time, sa panahon po natin ngayon, ay ganoon din daw po ang ating pagle-labor. Doon din tayo nagbubuhos ng ating pulakas ng panahon. Ano po? Now, godliness, okay, I will also make this a statement. Godliness is a dispensational issue. Godliness is a dispensational issue. Pag sinabi natin godliness is a dispensational issue,
Hebrews 1. Okay, to describe this, Hebrews chapter 1. At mamaya-maya, maintindihan po natin bakit bigla na lang may gantong sinabi si Paul sa kalagitnaan ng pag-i-instruct niya kay Timothy doon sa epistle ng 1 Timothy. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Verse 1. Hebrews chapter 1 verse 1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Do you see that? There is a principle there. Sundry times and diverse manners. Ang Diyos po, ang Diyos, He is all-knowing. He is the only wise God. At the same time, at different times, meron siyang iba't ibang pamamaraan. Sundry times, different times, iba't ibang panahon, iba't iba diversity, iba't ibang pamamaraan. Tayo ay naniniwala that God, the character of God, kung sino ang Diyos, hindi po yun nagbabago. Nandiyan po kayo? God is loving, God is merciful, God is gracious, God is long-suffering, God is just, God is righteous. Yung characteristics na yun ng Diyos, that doesn't change. Nandiyan po kayo? But this all-wise God, hindi po pare-parehas ang kanya pong ginagawa every time. He could diversify. Ito nga, diverse manners. Nakita niyo po? Diverse manners. Pag narinig niyo na po ba yung kataga na pag sinabi niyo, ay yung tao na yan di nagbabago? Nakarinig na kayo ng ganon? Ay yung tao na yan di nagbabago. Ibig sabihin ba nun, araw-araw, hindi iba-iba yung ginagawa niya? Hindi po. Pwedeng iba-iba yung ginagawa niya, pero pag narinig natin yung, na sinabi sa isang tao na hindi siya nagbabago, yung ugali niya, ganun pa rin siya. Kung matapat siya, simula nung nakilala mo siya hanggang ngayon. Nakakasunod po tayo? God's character is unchangeable. Hindi mo pwedeng baguhin yung karakter ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos, matapat ang Diyos, matuwid ang Diyos. Yung mga bagay po na yan, unchanging yon. Pag napalitan yon, hindi na siya Diyos. Doon nakita nyo, ganun ka-importante yung kung sino ang Diyos na hindi niya pwedeng baguhin kung sino siya. Okay? Matuwid siya, just siya. At kapag ang Diyos hindi na po siya matuwid, wala po siyang pinagkaiba sa dyablo. Ganun ka-importante kung sino ang Diyos. Nandiyan po kayo? So, but the same God who is unchangeable could at times have different manners or diverse manners, iba't ibang pamamaraan. Kaya nung sinabi ko po that godliness or godlikeness is a dispensational issue, ibig sabihin po noon, godliness in the Old Testament is different from the godliness in the New Testament. Iba yung pagiging makadiyos sa lumantipan at pagiging makadiyos sa panahon po natin ngayon. Now, to prove that point, in 1 Timothy, 2 Timothy yata to. Okay, wait lang po ha. Alright. Okay, 2 Timothy 3. 2 Timothy chapter 3. Okay? Sabi niya, 2 Timothy chapter 3, nakikita niyo po in verse number 5. In verse number 5, supposing, okay? Sabi niya, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. May isa pa ako hinahanap na verse, mga kapatid, if you could help me, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Okay? May talatang ganyan din po sa salita ng Diyos. Alright, nandito po siya, I believe sa chapter 6 pala ng 1 Timothy. Tama ako kanina. Nasa 1 Timothy siya. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Salamat doon. Verse number 5. Perverse disputings of men of corrupt minds
and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Okay? Buburahin ko po ito ha. Sisimplihan natin. This is a simplified version of the timeline, but bear with me mga kapatid. Here's the cross. So ilagay na lang natin basically, here's the Old Testament, here's the New. Nakasunod po tayo? The Old, anong nagdi-divide sa Old and New Testament? It's the cross. It's the death of Christ. Pag binasa mo Hebrews 9. So Old Testament, before the cross, New Testament, after the cross. Now, do you know that gain is godliness is a doctrine in the Old Testament? And that is godliness. Gain is godliness in the Old Testament, but gain is not godliness in the New Testament. Preacher, anong ibig sabihin mo? In the Old Testament, kung hindi pinagpapala ang bansang Israel, ibig sabihin hindi sila pinagpapala ng Diyos. Nandiyan po tayo? Ibig sabihin, they are under the curse of God. Yung sinabi kay Abraham, I will bless them that bless thee and curse thee that curseth thee. Kung ang Israel ay sumusunod sa Diyos, pagpapalain sila, they could stay within the land. At magkakaroon po sila ng mga, ang tawag dito, yung mamumunga, yung kanilang mga pinagtatanim at sila po ay magiging peaceful in that land. Pero we know in Old Testament history na ang bansang Israel po at times, they disobey God. At papaano po nila ino-offend ang Diyos at papaano nila ginagawang jealous ang Diyos. Because at times, they are worshiping idols. Tama po ba? Sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan wherein dapat ang sinasamba nila ay ang Diyos. And in those moments, ano yung nangyayari sa bansang Israel? They are losing that gain, mga kapatid. They are losing that gain. Ibig sabihin, kung sila ay hitik na hitik yung mga bunga ng kanilang mga puno, hindi nila mapapakinabangan yun. Why? Dahil hindi sila nasa ilalim ng blessing ng Panginoong Diyos. Nakakasunod po tayo? When I say godliness is a dispensational issue, mga kapatid, in the New Testament, gain is not godliness. Gain is not godliness. Nakita nyo, sabi nga ni Paul, 1 Timothy 6, but godliness, verse 6, with contentment is great gain. Magkaiba po yan. Godliness with contentment. Is great gain. Kita nyo po? Sa Old Testament, gain is godliness. Sa New Testament, hindi gain is godliness. Godliness with contentment is great gain. It's different. Magkaiba. Godliness is a dispensational issue, mga kapatid. That is why, even though, kaya sa buhay ng isang Kristiyano, kahit po tayo ay may pangangailangan o sabihin natin tayo ay naghihirap, hindi ibig sabihin nun kaaway tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun ang Diyos ay hindi nalulugod sa atin. Paano pa yung mga Kristiyano na noong unang siglo ay mga pinakain sa leon at mga kung ano-anong pinatay sila, pinipersecute po sila? Paano mo iintindihin na yun ang godliness? Na gain is godliness when they are so impoverished. Na sila po ay sobrang deprived of the things na sa ating panahon we are taking for granted. Ano po, ito, tayo sa panahon natin ngayon, mga kapatid, meron tayong aircon, meron tayong sound system. Imagine sa panahon nila Peter, walang ganun. Tama po ba? And yet, they are continuing in the doctrine of the Lord Jesus Christ. They are continuing in the faith. Why? Because sa ating pong panahon, gain is not godliness. Godliness with contentment is great gain. Magkaiba. Nandiyan po kayo? Hindi porket ang isang tao ay financially able or financially na blessed, it doesn't also mean na ang Diyos ang nagbibless sa kanya. In that regard na yun ay nalulugod niya ang Diyos kaya siya yumayaman per se. Hindi po.
Gain is not godliness during our time. Are you following? So godliness is a dispensational issue. Okay? So ang pagiging makadiyos, kasi pinag-uusapan natin mystery of godliness sa 1 Timothy chapter 3, ang pagiging makadiyos, sabi nga nung preacher or the Bible teacher, think like God thinks. Paano mag-isip ang Diyos? Kung kung anong ginagawa ng Diyos, do what God does. Labor together with God. Kung ano yung kung saan nagle-labor ang Diyos, that's where you are laboring. And do you know kung saan nagle-labor ang Diyos sa panahon natin ngayon? It's the body of Christ. We are laborers, sabi niya sa 1 Corinthians 3, laborers together with God. You're God's husbandry. You're God's building. Mag-amen po mga puyat. Okay? Balik tayo 1 Timothy chapter 3. Darating tayo sa verse 16 mamaya. Pero punta tayo ng verse 14. That's just the introduction of this study. Sabi niya, "These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly." As our study progresses, nakita nyo naman po how we started from verse 1 at ngayon nasa verse 14 to 16 na tayo ng chapter 3. So there is a progress. Meron tayong pag-aaral na dire-diretso mga kapatid, na nakikita natin kung paano nagde-develop yung doctrine and how the Apostle Paul is instructing his son in the faith, Timothy. Tandaan natin, o kung di nyo po naaalala, papaalala ko po sa inyo, si Timothy is put in charge in Ephesus during this time. Tama? Sa chapter 1 verse 3, nilagay siya doon ni Paul, sabi niya, as I besought thee to abide still at Ephesus. Nakiusap si Apostle Paul na manatili si Timothy doon sa lugar na yon. To charge some, in verse number 3, that they teach no other doctrine. So, the emphasis, kaya si Timothy ay inilagay ni Paul or nakiusap si Apostle Paul na hindi umalis si Timothy sa Ephesus para hindi sila magturo ng ibang doktrina. Nakasunod po tayo. That they teach no other doctrine. As a young minister, tandaan po natin, bata pa po, okay, kumpara sa marami, si Timothy during this time, as a young minister, pwede po siyang ma-intimidate by older or influential saints which have ulterior motive. Okay, itong mga tao na to, ito yung winar ni Paul. Yung kung nabasa po natin sa Book of Acts, kung paanong nag-warn si Paul sa elders in Ephesus, dun sa Miletus, nung kinalap niya sila, sinabi niya na, "You will see my face no more." Hindi niyo na makikita yung mukha ko muli. At doon sa kanya pong, sabihin natin, parang paano niya yun eh. Ang tawag po doon pag may aalis, despedida ba yun? Pero hindi, kay Apostle Paul, nag-iiyakan po sila eh. Nung siya ay aalis na, sabi niya, hindi nyo na makikita yung aking pagmumukha muli, nag-warn siya na meron sa inyo will arise. Speaking for verse things. Merong mga lobo sa inyo, sabi niya. Wolves that will arise. And Timothy, isipin nyo kung bata lamang siya or youth nga eh. Youth po, tama. Sabi sa kanya, wag i-despise yung youth mo. So si Timothy, youth pa siya. Okay? Dito sa panahon po na ito, so as a young minister, he could definitely be intimidated. Which the Apostle Paul calls, okay, sa verse na 1 Timothy 1, just bear with me po. 1 Timothy 1, verse number 7. Na itong mga tao na ito, na magtuturo ng ibang doktrina, ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. These people na merong ibang motibo ay hindi nila naiintindihan kung anong sinasabi nila at di nila alam kung anong ina-affirm nila na doctrine. The ministry of the Lord demands loyalty, not to man but to God through the Scripture. If saved men deviates from the Scripture, kung ang mga ligtas na ha, pero tataliwas sa tinuturo ng salita ng Diyos, Paul would have believers separating from those. Okay po, nandiyan po kayo? So ang turo ng Biblia, Romans chapter 16, if there will be saved people, kahit ligtas pa sila, who will deviate, kokontrahin, or
isasubvert even, or will teach otherwise. Ano pong sabi ng Romans 16:17 to 18? Doon sa doktrina ay hindi po sila tatalima o sila po ay kukontra. Ang sabi ng Bible, now I beseech you, Romans 16:17, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Preacher, akala ko ba ang ministry, akala ko po ba tayo bilang mga Kristiyano live a godly and peaceable life in all godliness and honesty? Akala ko po, yun yung buhay natin, kapayapaan lang. Bakit kailangan may ganto? Ba't kailangan may avoid? Mga kapatid, that is one way of being at peace with somebody. Kapag hindi ka humiwalay sa tao na iba mo ang doktrina, walang kapayapaan doon, division ang meron sa church. Okay? That's why the Apostle Paul is teaching that if there will be otherwise minded, kung merong iba yung katuruan, iba yung doktrina nila, mas mainam na maghiwalay kayo para at peace kayo. Kaysa magkasama ka sa isang church, pero magkaiba kayo tinuturo, gulo yun, division yun. So, we are consistent. Romans 16 is consistent with what Paul is teaching in 1 Timothy 2, na dapat ang pamumuhay natin lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Nakakasunod po tayo. Timothy must be faithful. Paul wanted to strengthen him. Kaya po, pagbalik natin, 1 Timothy chapter 3 verse 14, gusto ni Apostle Paul, kaya sumusulat siya sa kanya, gusto niyang makita si Timothy. Gusto niyang makita si Timothy, face to face. Iba pa rin po, mga kapatid, ang face-to-face na ministry. Iba pa rin po ang personally and physically ang katawan mo ay nandito at nakikinig ka ng preaching kaysa yung nakikinig ka lang sa online. Iba pa rin po yung physical or personal na ikaw ay dadalo sa congregation at ikaw ay makikipaghabulubilo sa mga mananampalataya na hindi mo nakita for some time, and then you will be encouraged by each and other's presence. Amen. Sipin mo si Paul, ang tagal-tagal niya na po. Imagine this, Paul have spent a lot of times with Timothy sa kanyang ministry. Magkasama sila, mamuhay, nung siya ay nagmi-minister. Pero, there was a time na nahiwalay siya kay Timothy at ang desire niya nung nahiwalay siya, I hope, sabi niya, verse number 14, hoping to come unto thee shortly. There's something wrong with a Christian. Merong mali sa isang Kristiyano na ayaw sumama sa ibang member ng body of Christ. There's something wrong with us. Kapag ang gusto nating kasama unbeliever more than believers. There is something wrong with a Christian na ang gustong samahan sanlibutan at hindi mga mananampalataya that is blood-bought and blood-washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. There's something wrong. And the Apostle Paul is simply saying, Timothy, encouraging him, verse number 14, gusto ko na makita ka. At gusto ko makita ka agad. Hoping to come unto thee shortly. Christian, yun pa ba yung laman ng ating puso? Is that what our hearts are longing for? Or mas gusto na natin maglunes ulit? Amen. Di minsan, have you ever experienced na sana hindi nilang magtapos ang Sunday? That we will just be here and fellowshipping one with another. Of course, hindi yun possible. Tama? Of course, there will be a sense na kailangan mo mag-work or there will be a sense na kailangan mo pumasok sa school. Pero what I'm saying is, as Christians, mga kapatid, tayo po ay tinubos ng parehas na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, and one day we will leave this earth. Iiwanan po natin to, lahat ng meron po tayo dito sa sanlibutan. And do you know, kagaya po sinabi ni Pastor kanina, yung katabi mo, that is your neighbor in heaven. So, why not practice na mas gusto mong kasama yung kasama mo sa langit kesa yung may iwan mo dito sa lupa? Amen. Nandiyan po tayo? I'm telling you, there's something wrong with you kung ang gusto mong kasama, world, compared to saints. There's something wrong with your heart. Amen. Search your heart. Maybe, isang bagay doon, you are unsaved. Hindi ka ligtas. Or otherwise, you are so cold in your Christianity. You're so cold in your Christian faith na mas gusto mo na ang world kaysa sa saints. Nandiyan po tayo? Alright, let's continue. Verse number 15.
These things write I unto thee, sa verse 14, hoping to come unto thee shortly. Verse 15, pero may buwelta or may cambio si Apostle Paul. Pero kung hindi pa, but if I tarry long, kung hindi pa tayo magkikita, kung mag-stay pa ako dito, kung nasa saan man siya, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Okay? How thou oughtest to behave thyself. This letter to Timothy addresses behavior. Gusto ko po maintindihan niyo po yun. Okay? This letter to Timothy addresses behavior. Yung topic po natin, gusto ko maintindihan natin, is about behavior. Okay? It's about behavior. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Kung ako ay mag-i-stay pa, but if I tarry long, hindi pa ako pupunta dyan sa'yo, hindi pa ako matutuloy dyan sa'yo, hindi pa kita makikita. Verse number 15. Sinulat ko ito, verse number 14, para malaman mo kung paano ka mag-behave. That thou oughtest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Now to tell you, Christian behavior is so important in this day of grace. Do you agree? That Satan continues to hide the truth to both save and unsave alike. Napaka-importante ng Christian behavior. Napaka-importante ng godliness sa buhay ng isang mananampalataya. That Satan is constantly blinding men to the truth sa katotohanan na pinoprovide nun. Preacher, papaano? Tignan nyo po ha. To the unsaved, sa mga hindi ligtas. Papaano ginagamit ni Satan yung bagay na to? Sa scripture, makikita natin napakaraming may mga utos. Tama po ba? Sa salita ng Diyos, meron po bang mga utos? Paano ginagamit ni Satan yun para bulagin ng tao? Gawin mo yun para masave ka. Tama po ba? Tanungin mo yung mga ibang sekta, tanungin mo yung ibang reliyon, paano sila naligtas? Sabihin nila sa'yo, yung mga nakalagay din naman sa Bible, ginawa ko yan, ganto ako, di ko nalabaga sa utos. Di po ba? So, Satan, using the scripture against the people, ginagamit niya yung salita ng Diyos mismo para yung tao paniwalain na kapag sinunod niya yung mga nakasulat dito na mga utos, maliligtas siya. At alam po natin sa ating pag-aaral, the gospel is against that. Alam natin na yung ebanghelyo ni Kristo, hindi mo kailangang may gawin para maligtas ka. Hindi mo kailangang sundin ang kung ano-anong utos. Isa lang ang kailangan mong i-obey. And that is to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Otherwise, you are working your way toward heaven. Ang ibig sabihin nun, papunta ka impyerno. If we are attributing or we are adding works to the finished work of Christ, we could not be saved. Otherwise, Christ will add. Kung kulang pa yung ginawa ni Kristo, nagdagdag pa sana siya. But if it is sufficient already, hindi mo na kailangan dagdagan ang ginawa ni Kristo Jesus. At anong ginagawa? Paano po dinideceive ni Satan ang unsaved? Gawin mo yan. Diba? Sabi ng Bible, ganito, magtiis hanggang wakas. Diba? Ganito. Gawin mo yan, maliligtas ka. O paano naman? Hinahide ni Satan yung truth sa mga ligtas na. Okay, sa unsaved, nakita natin how it works. Papaanong ang works, sinasabi ng diablo sa mga tao, through his ministers of righteousness, supposedly, na sila ay dapat gumawa para sila ay masave. But how about saved people? Papaano yung mga naligtas na? Sino pong kausap ko dito ligtas na? Are you saved? Are you sure? Okay, paano nang dideceive si Satan in this area of godliness and behavior? Paano niya nadideceive yung mga saved? Sasabihin niya, hindi naman importante yung pamumuhay. Basta ligtas ka na. Tama? And maybe, hindi mo sinasabi yun. Maring hindi mo verbally, hindi natin na-verbalize na, hindi naman mahalaga yung pamumuhay. Alam mo, basta save tayo. Basta papunta tayo ng langit. Maring hindi mo na-verbalize yun, pero that's how we live. Ganun tayo nabubuhay. Naku, hindi naman mahalaga, alam mo, hindi naman mahalaga yung magiging matapat ka sa Panginoon. Ang importante, papunta tayo ng langit.
Saan mo nabasa sa Bible yun? Where in the Bible it is stated na ang kalooban ng Diyos ay para iligtas lang tayo. When in fact, we are predestinated according to the Word of God to good works. Yung mga saved, we are predestinated to do good works. So that is, ito po, sasabihin ko sa inyo, kung may ganun kayong idea or may ganun kayong impression, I will tell you now that it is a lie from the devil himself. Kasinungalingan po na hindi importante ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. Christian testimony and Christian behavior is so important that it is a lie from hell na paniwalain tayo, na paniwalaan natin na hindi importante yung pamumuhay ko, ang importante ligtas ako. It is a lie. Amen. Nakausap ko po ba mga ligtas? If you are believing that thing, though unspoken or ngayon mo lang na-realize, parang ngayon yung paniniwala ko na pinpoint ni preacher, ganun yung paniniwala ko. Okay lang kahit anong pamumuhay ko, walang pagbabago, basta ligtas naman ako. No? Lie yan ng kaaway. And I'll explain further on bakit si kasinungalingan po yun. And also, pwede rin gamitin ni Satan dun sa mga ligtas, yung salita ng Diyos, even the Word of God itself, para paniwalain tayo na it's all about rules and regulations. Nalo lang siya, legalism. Okay? Both are follies, both are errors. Hindi po yon. Okay, punta tayo sa text. 1 Timothy 3. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Mga kapatid, it is not automatic or natural to know how to behave as saints. Hindi po, ulitin ko it's not automatic and it's not natural to behave as saints in the Word of God as intended by God. Okay? Parang ganito yan. Nanood ka kung paano mag-drive. Nanood ka, alam mo na, ang galing mo, kaya mong i-recite. Ito yung clutch, ito yung brakes, ito yung gas. Alam mo yung shifting manual Alam mo i-shift ng primera, alam mo lahat, sa mind mo pa lang, alam mo yun. Pero iba pa rin mga kapatid, pag nasa tunay ka na nasasakyan. Hindi po yung mga nag-aral lamang at tanood sa YouTube na mag-drive, ay alam na mag-drive sa tunay na buhay. Tama po ba? Ay, akala ko kasi pag binrake mo, ay magbe-brake na agad. Ayun, namatayan ng makina. Hindi niya alam na merong ganong, na ganon ang sasakyan. Ano po? Mga kapatid, tayo ay iniligtas ng Diyos. Remember, we are saved formerly mula sa kasalanan. At ang buhay lang na alam mo, ang buhay lang na alam nating paano tayo mamuhay doon ay sa kasalanan lang. You are ignorant of godliness. You are ignorant of the Scripture. So, Ephesians chapter 2. To describe kung ano yung buhay natin nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, Ephesians chapter 2, ito po yun, Ephesians chapter 2, verses 2 to 3. Meron nga ang katagay, you cannot teach old dog new tricks. Di ba? Kasi nasanay na yung aso ng ganun. Pero ibahin mo ang tao dahil kahit gaano pa tayo, we could be changed by the Word of God. We could be changed. Just bear with the Word of God. Do the transforming work of God. Hayaan mo na makumilos ang Diyos sa iyo and you will change. You will be transformed. Ephesians chapter 2 verse 2. Anong sabi ng Bible? Wherein, in time past, ye walked according to the course of this world. Buburahin ko po ito. Gusto ko po maintindihan natin, yung pinag-uusapan natin ngayon. So, hindi ko buburahin yung working definition dito sa gilid so that you could draw understanding from that. So, dito ko ilalagay na yung cross kasi after the cross naman na tayo. Tama? Amen. So, meron nang lumipas na 2,000 taon, mga kapatid. 2,000 years na. So, nasa na tayo?
Dito na halimbawa, yan, 2025. Now, there was a point in time after the cross kung saan ka naniwala. So I assume mga kapatid, walang naligtas na dito sa atin dito ng less than 1970 pa. Sabihin ko na lang, malala na yung ano ko ha. So 1960 na. Okay? Walang na-save sa atin further back. 1960. Okay? So do you agree with that? Alright? Kung meron man mga kapatid, hindi ko alam kung ilan ng edad. Right? But wala nang naligtas sa atin further back 1960. So, any point dito, kung kailan man yan, kung yan yung point ng iyong salvation, diyan ka na save. Tama? Save ka. Ang sabi ng Bible, Ephesians 2, verse 2, wherein in time past, ye walk according to the course of this world. Merong panahon sa buhay natin, time past, ang nilalakaran natin, ye walk according to the course of this world. Kailan ka na save? 2015 preacher. Kailan ka na save? 2012 preacher. Kailan ka na save? 2024 preacher. Kahit saan ka pang time na save, it is a biblical truth and biblical fact that before you got saved, you walk according to the course of this world. Lumalakad ka nang naaayon doon sa pagpapatakbo ng kaaway sa sanlibutan. Paano ko nasabi yun? Kasi yung kasunod ng text na yon, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. You see that prince? You see that prince? That is Satan. He is the prince of the power of the air. Verse number 3, during that time, preacher, nung kami ay lumalakad pa, nung tayo ay lumalakad pa, according to the course of this world, anong ginagawa natin? Verse 3. Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Do you know kung anong ginagawa natin bago tayo masave? Lust of our flesh, desires of our flesh, desires of our flesh and of our mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ibig sabihin, bago tayo maligtas, ang nilalakaran natin, sarili nating karunungan. Amen? Diba sabi ng Psalms ba or Proverbs, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. During this time, nung hindi pa tayo ligtas, kung kailan man tayo na-save, I don't know. Kung iba sa inyo, 2023, 2020, 2019, okay? Ang importanteng maintindihan, bago ka maligtas, you are walking according to the course of this world. Ang fulfill natin, lust natin, desires ng flesh and mind natin. Amen? Okay? Bible po ba yon o hindi? That's Bible. Okay? Nakasunod po tayo? Alright. So, naintindihan nyo na what we are driving. What point we are driving. So, sabihin na lang natin, naligtas tayo 2025 just for the sake of argument. Pero hindi ko sinasabing na-save tayo 2025. Iba-iba tayo ng date kung kailan tayo naligtas. But for the sake of argument, na-save tayo ng 2025. Yung buong buhay natin, ito yung ginagawa mo. Sa driving, halimbawa, nasanay ka na una lagi ang clutch kaysa preno. Kung 20 years mo nang ginagawa na clutch ang inuuna mo, bago ka magpreno, mahirap yun i-unlearn. Kasi po, mga kapatid, once na tayo ay may habits na, routines na sa ating katawan, ang hirap na nun. Alam mo, kung pag nasanay ka, na kapag gabi, binubuksan mo yung tubig. Kapag lumabas ka ng CR, lagi nakabukas. Kasi sa amin, walang tubig, ganyan. Nasasanay ako, halimbawa, na kapag lalabas ako ng CR, laging kong binubuksan yung gripo. Kahit walang lumalabas doon.
Abay, ang hirap nun alisin kung hindi ka conscious. Kapag tayo ay kumikilo, hindi ka nag-iisip, ginagawa mo lang yung mga normal na ginagawa mo araw-araw, lagi mo yung magagawa. Kung di ka nagpapatay ng ilaw, di ka nagpapatay ng ilaw. Nakakasunod po tayo. Kung pinapasok natin tsinelas natin sa loob, pinapasok natin tsinelas natin sa loob. Ibig sabihin, during the time that we are not saved, nagde-develop na tayo ng mga bagay na yun yung ginagawa natin paulit-ulit. Hence, it's hard to unlearn. It's hard to unlearn. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So anong kailangan mangyari, mga kapatid? Nandito, from time past sa ating pagiging unsaved, sa pagiging deceived natin, mga kaibigan, mga kapatid, ito yung ginagawa natin. Anong kailangan mangyari para hindi ka na mag-conform dyan? Transformation. Be transformed by the renewing of the mind. Diyan po kayo. What is the agent of transformation? Ano yung ginagamit ng Diyos para maganap yung transformation na ito? Wala pong iba kundi Word of God. Amen. Nandiyan po kayo? The more you intake the Word of God, the Word of truth, rightly divided, mga kapatid, the more na matatransform ang mind mo. Kapag ang mind natin na bago, we could think like God think. We could do what God does. And we could labor together with God. But not unless hindi nagkakaroon ng transformation sa ating mind, ang ginagawa mo pa rin ito. Kasi hindi ka naman na-change eh. Tama? Na-save ka lang, na-justified ka lang, pero yung pag-iisip mo madabago. Yung mga araw-araw mong pinagagawa, na bago ba yun? Hindi naman, same lang. Anong pagkakaiba? At least di ka na mapupunta ng impyerno. Pero yun ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ba ng Diyos ay ialis lang tayo sa impyerno? Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, ialis ka sa impyerno para mamuhay ka para sa Panginoon. And we could not serve God if we are not godly. Let me tell you that. If we are not thinking like God thinks, if we are not doing what God does, and we are not laboring together with God, we could not serve God. Hence, pwedeng maglingkod sa Diyos ang mga unsaved. Kasi wala naman difference eh. Tama ba? Ano lang ba ginagawa natin? Umaawit tayo, kaya rin nila yun. Naglilinis, kaya rin nila yun. Tama? Kung ano yung ginagawa natin in the flesh, kaya rin nila yun. But what they could not accomplish is this transformation in the mind that only saved people has access. Ang ligtas lang ang pwede magkaroon ng renewing of the mind. So that no longer course of this world, no longer lust of our flesh, no longer desires of our mind, kundi kung anong iniisip ng Diyos, yun yung iniisip natin. Kung anong ginagawa ng Diyos, yun yung ginagawa natin. Becoming more like God. Amen. Nandiyan pa po kayo? Kita niyo yung desire ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Balik tayo sa ating text, 1 Timothy 3. 1 Timothy chapter 3. Kaya po, itong bagay na to, as I study this, mga kapatid, mas lalo ako nako-convince gaano ka-importante makinig sa preaching. Gaano ka-importante makinig sa teaching. Bakit? Marami kasing bagay na nakasanayan natin na kailangan nating i-unlearn eh. Ang hirap kasi mga kapatid, lagyan ng tubig ang meron ng laman. Tama? Anong mangyari? Matapon lang yun. Isipin mo, puno to, lagyan mo pa. Di sayang lang yun. Tama? At marami sa atin, ang nakasanayan natin, lust of our flesh,
Tas sabihin mo, ito Word of God, ay tapon lang. Bakit? Kasi nandoon yung course of this world, nandoon yung desires of the flesh and of the mind. Hanggat hindi yan ma-transform ang isip natin, idagdag mo ang Word of God doon sa mga bagay na at mapalitan yun, mga kapatid, masayang lang. Masayang lang. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Tignan nyo po yung progress, ha? I want you to see a circumstance or phenomenon. Dito po sa verse number 14, sabi niya, these things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. That word, una, write. Tapos, sa verse number 15, but if I tarry long, that thou mayest know. Okay? Sumulat si Paul Sumulat siya, he wrote, para anong mangyari kay Timothy? Para malaman ni Timothy. Tama? So, somebody wrote something for someone to know something. At itong sinulat ni Paul na dapat malaman ni Timothy, anong result? That thou mayest know how thou oughtest to behave. Simple. Simplicity that is in Christ. May sinulat, Word of God. Nandiyan po kayo? Word of God. Bakit sinulat? Para malaman mo. Pag nalaman mo na, ano maging epekto? Behavior, buhay mo. What is written should be known, and what is known should be lived. Kung ano yung nasulat para sa atin, isinulat ng Diyos, pinasulat ng Diyos sa tao, salita niya yon, di yung salita ng tao, para yun malaman natin yun. And when we know what is written in the Word of God, we will behave according to what is written in the Word of God. Simple lang mga kapatid. Write, know, behave. Write, know, behave. Doctrine, teaching, translates to behavior or good works. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. 2 Timothy chapter 2. Verse number 14. 2 Timothy 2:14. Tingnan niyo po ha, meron ding phenomena dito. I want you to see something, how important words are. Sabi niya, of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Pwede pala, okay? Words to no profit. Ang usapan kasi sa pananampalataya, words eh. Tama po ba? Paano tayo natututo? By words. Paano ka nag-grow? By words. Paano mo nasabi na save ka? Pwede mo bang, paano ka na-save? Hindi pwede yun. Dapat sabihin mo kung paano ka na-save. Tama? At anong proof mo? Words. Words. Amen. And there are words to no profit. Merong mga salita na walang pakinabang, mga kaibigan, mga kapatid. And that's why we must be precise on what we are teaching. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Okay, ito ang sabi ng Bible, another verse, just to bring to your attention, mga kapatid. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Evil communications corrupt good manners. Kaya ba naniniwala? Words have great influences. Ang mga salita po, napakalaki, and they could influence the whole body on what to do. Amen. Alam ko, nabigay ko na tong illustration na to some time ago, but I just want to remind you, hindi ba't even kahit napakakonti lang ng words, kayang mabago yung mood mo on an instant? Bigla na lang magbabago yung pakiramdam mo, bigla na lang magbabago yung takbo ng isip mo. Simple lang na mga salita yun. Ang bilis. Sasabihan ka lang, Kuya, wala na si ate. Pang. Alam mo na ibig sabihin nun, depende kung sino kausap mo. Tama?
those words could shape everything, yung pag-iisip mo, yung mga emotion mo, lahat, yung words, kaya niyang baguhin kung ano yung nararamdaman mo, kung kaya niyang impluwensyahan yung dapat mong gawin, pwede niyang ituro sa'yo kung anong dapat mong gawin, at ganun ka makapangyarihan ng salita. Amen. Words are very powerful. Kaya sinabi ni Apostle Paul, huwag kayong padadaya. Evil communications corrupt good manners. Corrupt good manners. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na walang epekto yung salita sa ating behavior. In this sense, we could also deduce that a person's behavior, kung ano yung behavior ng isang tao, pwede rin nating masabi na yun yung pinaniniwalaan niya. You could know what a person believes by how he acts. Kung paano siya kumilos, kung paano siya magano, how he behaves, that's what he believes. Titus 1:16. Titus 1:16. Titus 1:16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Now, gusto ko pong maintindihan nyo, this preaching is also para sa akin. Amen. Kasi lahat po tayo ay still on progress, under construction. We're still growing in the Lord Jesus Christ. So, don't think na itong preaching nito is directly written or for you. Kung ganun ang turing mo doon, praise the Lord. At least sarilinin mo. Bakit? For your benefit yun. Pero gusto ko maintindihan natin that it is also for me, para din po sa akin as a preacher, to remind myself, mga kaibigan, mga kapatid, that we could profess to know God, but deny Him in our works. Amen. At yun yung nagpapakita kung ano talagang pinaniniwalaan natin. Our works reveals what we believe. Nandiyan po kayo? Kung, ito po, just a practical example, kung meron akong dadaluhan na isang importanteng gawain ng hindi church kundi sa work or something, at merong kasabay yun na gawain sa church, kung sinong pipiliin ko doon, that reveals what I believe or how I understand things. Kung mas pipiliin ko yung birthday na ito compared to this ministry of the Lord Jesus Christ, amen, that reveals what you believe on how you appreciate the doctrine or how you appreciate the truth. Amen. May mga pagkakataon na pwede mong puntahan yung birthday. Why? Because you are given an opportunity to preach the gospel. And that's not bad. Amen. Pero minsan, may mga pagkakataon na obviously, you should choose the ministry. You should choose the church. You should choose the function of the local church. Pero on those occasions, mas nahahatak tayo ng sanlibutan. It just shows, mga kapatid, yung current understanding natin, hindi pa natin naintindihan gaano kabigat ang church in the sight of God. Remember, kung sinong tinubos ng Panginoong Jesus. Which He had purchased with His own blood sa Acts 20, that's the church. That's the church. Pag pinakitaan natin ng importansya ang church, we are telling God na may pakialam tayo sa kung saan siya may pakialam. Think what God think, like God think, do what God does. Labor together with God. Amen. Diyan pa po tayo. Now, back to our text, 1 Timothy 3. 1 Timothy chapter 3. But, verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ephesians chapter 2. Just to give you para maintindihan natin yung house of God. Ephesians chapter 2. Ephesians 2:21 to 22. Ephesians 2:21 to 22. The more that I study this, mga kapatid, mas naintindihan ko yung importansya rin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. How now I'm realizing or parang nare-reinforce kung bakit dapat maglaan tayo ng panahon talaga sa mga gantong bagay. More and more. Amen. Singing is not bad.
fellowships are not bad. But the ministry of the Word, dapat magbigay ka talaga ng dedicated time for that. Because that is important for the believer. That is feeding the saints with the Word of God. Amen. So, Ephesians 2:21, sabi niya, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, tayo ay part ng body of Christ. Kung ikaw ay naniwala sa ginawa ni Kristo Jesus, you are part of the body of Christ. According to Romans 6, tama? Baptized into that body. Baptized through the death of Christ. So, isa ring tawag sa Kanya, dito sa binasa natin sa Ephesians chapter 2, is temple. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. At sabi niya, tinawag itong habitation of God through the Spirit. We should realize na bawat isa po sa ating ligtas, nagre-reside ang Holy Ghost. Tama po ba? Nakatira sa atin ang Diyos mismo. God Himself is residing in each and every one of us. And if the earthly tabernacle or earthly temple, because of the glory of what's inside, tandaan niyo po yung templo ng panahon ng Old Testament, bumababa doon yung presensya mismo ng Diyos. The glory of God goes down to that temple. You see, anong materials ang ginamit to build the temple? Gold. Grabe. Sobrang precious metals and precious materials yung ginamit because what that temple is representing is God. That's the temple not of men, but of God. And in the New Testament, tayo po yung temple ng Diyos. How much more na dapat tayo mas maging careful when we are representing not an earthly temple, but a heavenly temple where God is residing not in stones, but in our flesh. Sa atin po. So paano natin iisipin na hindi importante yung buhay ko? When in fact, God is in you. And we are grieving the Holy Ghost, the more na tayo namumuhay, dito pa din, and not according to godliness. Pag namumuhay tayo dito, isipin mo, ang Diyos nasa sayo, pumapa. Alam mo bakit nagigrieve ang Diyos? Sa Old Testament, pwede siyang umalis eh. Tama? Sa Old Testament, hindi naman permanent. Yung Holy Spirit, pwedeng umalis anytime. But in the New Testament, mga kapatid, because of the Lord Jesus Christ, praise God, the Holy Ghost cannot escape. Kasi sealed ka niya eh. Siya yung mismong selyo sa'yo, mga kapatid, that the Holy Spirit will not get out. At kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, hindi pa rin siya makalis. Anong mapakaramdam niya? Grieve. So grieved. Amen. He's quenched and grieved by what we are doing. Hindi masaya yung Holy Ghost na nasa sa atin. Our behavior is so important. Because if you believe that you are saved, then believe that God is in you. Kung naniniwala ka na ligtas ka, nandyan ang Diyos sa'yo. Nandito ang Diyos sa akin. So dapat irepresenta ko ang Diyos na kung sino ang Diyos. Amen. This is not an easy teaching. Because behavior is not easy to change. Amen. Pero salamat because the agent of transformation, sabi ko nga po sa inyo, is not the preacher, but the Word of God. At kung papakinggan mo ang salita ng Diyos, you will meditate upon the words of God, and the Word of God will be ministered to you by and over and over and over and over. Then change will come. May kita mo yung pag-iisip mo nagbabago na, nagiging katulad mo mag-isip ang Diyos, na nagiging interest mo na kaligtasan ng kaluluwa, ang nagiging interest mo na edification ng iba, na ikaw ay nagiging mapagpatawad. Bakit? Dahil iniisip mo yung kaligtasan niya more than sa galit mo. When we became more like God, we will be having that fruit of the Spirit. Kaya ang hirap eh. Hindi kasi yun byproduct ng ating lang sariling kakayanan eh. Kaya sa atin, iba sa atin dito, ang hirap pa rin magmahal.
Iba sa atin dito, wala pa ring peace. Iba sa atin dito, walang joy. Iba sa atin dito, walang long-suffering and meekness. Bakit? Hindi namumunga yung Espiritu sa atin eh. Why? Ang mind natin hindi natatransform. Bakit? Ang buhay natin, ito pa din. Now, when the Word of God is preached at pinakinggan natin ang sinabi ng salita ng Diyos, and where change, your mind is being renewed by the Scriptures, mga kaibigan, mga kapatid, then the fruit of the Spirit will naturally come and naturally flow. Bakit po? Kasi yung Espiritu ng Diyos, kumikilos na siya, hindi na siya nag-grave. Isipin mo yung Espiritu, gusto niya tabunan ka ng tubig, yung araw, sikatan ka niya. Amen. Pero ayaw mo. Water with the Word. Ayaw mo, gusto mo, world. Gospel light. Ayaw mo, gusto mo, sa sanlibutan yung light ng world. Paano? So, ang Holy Spirit, alam niyo, ang Holy Spirit, gustong-gusto niya mamunga ka eh. Gustong-gusto niya mamunga yung mga saints. Pero yung mga saints, ayaw. Pumipigil. Pag naniwala kasi ako dyan, preacher, kailangan ko to i-give up. Kailangan ko kasi itong baguhin. Ang hirap pong gawin nun. Mga kapatid, sabi nga ni Paul, those things that were gained to me, those I counted loss for Christ. Kapatid, kapag nakita natin kung gaano ka-presyo si Kristo, wala talaga eh. Kumpara mo yung pinangahawakan mong kasalanan, pag kinumpara natin kay Kristo, wala talagang dating eh. Amen. Alam niyo yung mga meme, na yung iniwanan tapos kung saan siya pinagpalit, mga kapatid. Ganoon parang, ang Panginoong Hesukristo, bakit mo ipagpapalit? Amen! When we see the value of Christ, we see the world as darkness. At kailangan mo ng renewing of the mind to realize that fact. So that you will live not according to the course of this world, but according to godliness. Amen. Di po ako galit ha, nagpipreach lang. That's what preaching is. Amen. It should drive the point. So tayo, temple of the Holy Ghost, the Holy Spirit is residing in each and every one of us. Nakatira siya. So our behavior must reflect what's inside. Kung ano yung nasa loob, dapat yun ang lalabas. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Sabi ko nga po sa inyo, this preaching is not for you. Hindi lamang para sa iyo, but for me as well. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Tignan niyo po 2 Corinthians chapter 6, verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said. Sino daw? Tayo daw ay templo ng buhay na Diyos, kagaya ng sinabi ng Diyos, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. I will, ano sabi niya? Dwell in them and walk in them. Ang Diyos mismo lumalakad sa atin dahil ang Diyos nasa sa atin. There is an acceptable behavior for the believer in the body of Christ that God expects or desires. At yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, godliness. Ito yung ine-expect ng Diyos na dapat pamumuhay ng bawat ligtas, bawat Kristiyano. Else, hindi tayo nagko-contribute to the cause of Christ but against it. Yun yung nakakalungkot. Akala natin ganun kasimple yun, mga kapatid. Yes, salvation, you need to believe, ligtas ka na. Pero, yung mamuhay tayo na para sa ating mga sarili, akala natin hindi big deal yun eh. Akala natin hindi big deal na wala tayong pakialam sa ginagawa ng Diyos sa ating panahon ngayon. And we are not burdened about the souls of men. We are not burdened about the body of Christ. We are not burdened sa katotohanan na may pangaral, mga kaibigan, mga kapatid. Minsan mas may pakialam pa tayo sa aso natin kaysa sa mga kaluluwa na mapapahamak sa labas. And I fear, mga kapatid, a lot of churches are ignorant of these very truths. They are still in the ordinances and doctrines of men. Heed the call. 2 Timothy 2:15. Tignan niyo po. Alam ko sa ulo niyo na ito, I hope. But there is an implication in this passage na kailangan nating ma-realize, and this is the burden of the preacher this morning that I want to share with you. Ang sabi niya is study
to shew thyself approved unto God. And remember, studying is individual. Nakita niyo po, thyself. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bakit kailangan natin mag-aral? Para hindi tayo maging ashamed. And do you know sa Bible kung saan connected ang shame, mga kapatid? In the Bible, saan konektado ang shame? Nakedness. Nung si Adan at si Eva, kinain nila yung pinagbabawal ng Diyos. Anong ginawa nila? Nagtago sila. Tama? Amongst the trees of the garden, they hid themselves from God. Bakit? Dahil ashamed sila. Nandiyan po tayo? Mga kapatid, kapag tayo hindi natin inaral yung doktrina na para sa ating panahon, ligtas tayo. Yes. Pupunta tayo ng langit. Yes. Makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Praise the Lord. But that is not the end. Hindi na yun yung lahat na. Hindi. Hahatulan tayo sa judgment seat of Christ. And the Lord will judge us according to what we have done to His body. At mga kapatid, may kinalaman yung pag-aaral natin sa pagiging ashamed on the judgment seat of Christ. Because we could labor. Nakita niyo to? We could labor against God and not with God. Kung ang ating paglilingkod ay hindi kasama ang Diyos, ibig sabihin ng paglilingkod mo, in vain. Are you following? If our labor together with God is in vain, mga kapatid, pag dinaan sa apoy yun, anong sabi ng Bible? Dadaan sa apoy. Yung gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Ano mangyari sa wood, hay, and stubble? Suffer loss. Bakit? Maging abo yun eh. Maging usok yun. Mga kapatid, papayag ka ba na yung buhay mo? Papayag ba tayo na yung buhay natin? It's not worth something in eternity. Dahil ipinagamit natin yung buhay natin not in godliness, but in ungodliness. Amen. Kaya, we are encouraging and we are investing time and effort na matutunan natin ang salita ng Diyos. Kasi dun mo lang malalaman, when you study the book, when you study the Bible, you will know anong kalooban ng Diyos to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And when you do that which is good, acceptable, and perfect will of God, godliness na yun. Kasi yung kalooban ng Diyos, parang nagiging in sync ka na eh. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, ginagawa mo. Kung ano yung iniisip ng Diyos, iniisip mo. Kung anong tinatrabaho ng Diyos, tinatrabaho mo. And that is godliness, mga kapatid. Problem is, maraming Kristiyano, they don't have a clue. Wala silang clue sa paglilingkod sa Panginoon. At ano sabi ng Bible? To not be ashamed, study. Study. Mga kapatid, hindi po madaling mag-aral. Do you agree? Amen. It's not easy to study. Pero I believe this. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom kapag hiningi mo. Nasa Diyos, sabi nga nila, ang awa. Nasa tao ang katamaran. Amen. Kasi ang Diyos, He will be willing. If we are willing, God is willing to impart wisdom sa kahit sino. Hindi po kailangan ng Diyos ang mga scholar, hindi niya kailangan ng matatalino, yes, God can use intellect. God can use magagaling na tao. Kaya niyang gamitin yun, but not everyone in the Bible ay ganun. Amen. Hindi naman lahat ganun na. May mga normal na tao lang. Pero ginamit pa rin sila ng Diyos. Why? Willingness. Are you willing to obey the call of God? Or are you willing to obey kung anong sinabi ng Diyos? At ang sabi ng Diyos sa ating panahon, para hindi ka maging ashamed, is to study. Amen.
Ang hirap po mga kapatid, ano? But iyon yung sabi ng salita ng Diyos. If we will not obey that, maybe hindi tayo makasunod dito, hindi tayo maging katulad ng Diyos mag-isip. Hindi natin magawa kung anong pinapagawa ng Diyos. Hindi tayo makapaglingkod kagaya ng kung paanong ginagawa ng Diyos. Sincerity is not an end in itself. We could be sincerely wrong. Do you know what's the opposite of the truth? Sabi na, error. Pero tingnan nyo, 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Huwag po kayo mag-alala. Amen. Malamig ngayon, so mas matagal magutom. 1 Corinthians 13, verse number 6. First Corinthians 13:6 about charity. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. So in this sense, the opposite of truth is iniquity. So kung hindi siya katotohanan, iniquity siya. Okay? In this sense, dito po sa binasa natin sa verse number 6. Ngayon, kung hindi tayo, kasi sabi sa armor of God, loins girt about with truth. Tama? Dapat loins girt about with truth tayo. Yung belt natin, katotohanan. Kung hindi tayo nasa katotohanan, hindi natin alam ang katotohanan, then maybe, unknowingly, hindi tayo nagagamit sa truth, kundi in the mystery of iniquity. Amen. If it's not the truth, sabi ng 1 Corinthians 13:6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. And yung kontra nito, the mystery of godliness, ang kontrahan niyan mga kapatid, is the mystery of iniquity sa Thessalonians. Look at Titus 1, verse 1. Titus 1, verse 1. Just bear with me mga kapatid. I know, mas madaling manood ng series. Kaya kasi sa flesh yun eh. Hindi ko kumukontra sa flesh. Compared sa makikinig ka ng preaching na more than 1 hour. It's harder. Pero we need to train ourselves. Transformed by the renewing of the mind. Matututunan mo rin yan. Ma-adapt din ang katawan mo yan. Magkakaroon ka rin ng appetite mas maganda sa spiritual things of God rather than the things of this world. It is a trainable aspect sa buhay natin, mga kapatid. Titus chapter 1 verse 1, Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. And the acknowledging of the truth, which is after godliness. Ito po mga kapatid, the more na natututo tayo ng katotohanan, the more na dapat ito yung nangyayari sa atin. Nandiyan po kayo? The more na natututo tayo ng tama tungkol sa katotohanan, ito dapat yung nangyayari. Ibig sabihin, ang tao na mas lalong lumalalim sa salita ng Diyos ay hindi siya dapat payabang. Ang tao na natututo sa salita ng Diyos ng tama, ang kanyang ugali mas lalo nagiging forgiving, forbearing, long-suffering. Bakit? Nagiging katulad niya yung Diyos eh. Isipin niyo po kung lahat tayo katulad ng Diyos mag-isip, abay, ang lahat tayo mabait. Bakit? Kasi ngayon, hindi, it's not the time of wrath. It's the dispensation of the grace of God. If we are godly, ibig sabihin, pag sinabi natin godly, parehas tayo na mag-isip ng Diyos, parehas tayo na ginagawa ng Diyos, parehas tayo na tinatrabaho ng Diyos. If we are godly, then yun yung laman ng isip natin, yung laman ng buhay natin. Yun yung nagmamanifest sa atin. Kung may kagalit tayong tao, ang iniisip natin lagi kaligtasan niya. Kung meron tayong kapatid na di natin nagkakaintindihan, we give the benefit of the doubt, we forgive, we forbear. Why? Because Christ also forgive me. Christ also forbeared para sa akin. Pag na-realize mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, paano ka pa magtataray sa ibang tao eh? Ang hirap eh. Nahihirapan ako eh. Ang hirap magalit sa isang tao kapag na-realize mo kung gaano kabait ang Diyos sa'yo. Yung goodness ng Diyos sa bawat... Huwag mo na isipin yung ibang tao, sa'yo na lang. Isipin mo, lahat ng kasalanan na nagawa mo, hindi ka naman nahatulan doon. Merong consequence, pero not in the full sense. Tandaan natin yan. Dahil pinatawad tayo ng Diyos, binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, purihin ng Diyos.
Yung deserve nating punishment, hindi natin lahat yun nakuha. The goodness of God leadeth thee to repentance. Amen. Kaya ang isang Kristiyano na malago talaga sa Panginoon, abay may kita mo dyan sa tao na yun, sobra niyang mapagpatawad. Sobra niyang maunawain. Iniinis mo na yan, ikaw pa may inis. Bakit? Kasi nagiging katulad siya ng Diyos. Paano ang Diyos? Isipin nyo, ilang beses na tayong nangako sa Diyos. Amen. Ilang beses na tayo, Lord, magbabago na ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Hindi pa rin. Lord, alagang mag-win na ako ng souls. Hindi pa rin. Pero ang Diyos ba, kinuha ka niya na agad? Hindi. He forbears. Because that is God's doing sa panahon po natin ngayon. Ang ginagawa ng Diyos, tinitiis niya tayo. Kasi, sabi nga kagaya ni Job, we shall come forth as gold. Amen. Nandiyan po tayo? Ang malagong Kristiyano ay yung Kristiyano na namumuhay in godliness. Kasi kung hindi tayo magiging godly, hindi mamumungay yung Spirit sa atin. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. It's, anong tawag doon? Fruit of the Spirit. Amen. Nandiyan po tayo? Alright. So last part, 1 Timothy 3, and we will close with this verse number 16. I hope may nakukuha po tayo. I hope tayo nagbe-benefit. But I hope we are also burdened sa ating own, sa ating mga kanya-kanyang sa sarili po natin, mga kapatid, na knowing, marami pa palang dapat baguhin ng Diyos sa akin. I'm far from being godly. I'm far from thinking like God. Hindi kaya eh. Ang hirap eh. Totoo, sa sarili natin mahirap kasi laman tayo. Pero tandaan mo, may espiritong nakatira sa iyo kung ikaw ay ligtas at may kakayanan yun na baguhin tayong bawat isa. Amen. Our God is powerful. And without, verse number 16, controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Now, hindi ko na kayang extensively discuss yung verse number 16, pero obviously, sa ating mga pinag-aralan, mga kapatid, simula chapter 2. Okay? Nasundan nyo po yung pag-aaral natin simula chapter 2. May kita nyo, behavior na yun eh. Pag-uugali na yun. Tama? Balik ka, chapter 2, verse number 2. Verse number 1, prayer, supplication, intercession, giving of thanks. Pag-uugali na yun, tama? Behavior na yun. Verse number 2, quiet and peaceable life. Verse number 8, pray everywhere, lifting up holy hands. Verse number 9, modest apparel, shamefacedness, sobriety. Verse number 10, women professing good works or godliness. Verse number 11, learn in silence with all subjection. Nakita niyo po? So starting sa chapter number 2, Paul is instructing Timothy ng mga bagay na dapat gawin o dapat ito yung Kristiyano. Sa church na yan, dapat ito yung mangyari. Pang, binigay niyo mga lista. Godliness is dealing sa buhay, sa behavior, mga kapatid. It's dealing with behavior. So, having said that, balik ka sa verse 16, hindi ko po kayo guguluhin, pero gusto ko ipaintindi sa inyo, that verse 16, ginagamit po kasi ito to prove that Jesus Christ is God, which okay lang. Okay? Ginagamit kasi yung verse 16 to prove that Jesus Christ is God, which tama naman, God was manifest in the flesh, walang problema. Pero verse 16 is not talking about the incarnation of Christ. Hindi ito tumutukoy sa buhay ni Kristo. Okay? Hindi ito tumutukoy sa buhay ni Kristo in the earthly ministry. It is talking about the life of Christ in each believer. In a nutshell. Okay? Gusto nyo shortcut? Iyon yun. Ang godliness, yung mystery, kasi mystery ito hindi naman ito Okay? The mystery of godliness is not about Jesus Christ being born in the flesh. Hindi po yun. Mystery of godliness ay kung papaanong ang Diyos
nakatira sa mga believer ngayon na part ng body of Christ at yung buhay ng Diyos ngayon nagmamanifest through us. That's the mystery of godliness. Okay? So, having said that, punta tayo sa Galatians 2:20. Lalagpasan ko na yung maraming verse dito. Galatians 2:20. Alam ko, yung iba sa inyo, life verse pa ito, which ang gandang life verse ng Galatians 2:20 if you understand what Galatians 2:20 is. Ang sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Di ba? Ang ganda nga naman. Pakinggan, ano? Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Nakita nyo yun? Hindi ito poetic lang. Hindi ito parang ang ganda, parang tula. Ano? Ako ay sinilang at si Kristo'y lumapag. Hindi ganon. Ano po? Hindi ito poetic language, mga kapatid. This is doctrine and this is reality. Sinasabi ni Pablo, hindi na siya ang namumuhay, kundi si Kristo sa kanya. That's the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Nakikita niyo po? In what flesh? Sa flesh natin, each and every one of us. Our flesh, God is in us, manifest in us, and therefore the Apostle Paul could say, nevertheless I live. Nevertheless, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Hindi na ako, but Christ liveth in me. Hindi lang pala siya kanta, ano? Hindi lang pala siya, Christ liveth in me, Christ liveth in. Hindi lang po. Reality siya. Kaya po, kapag tayo namumunga bilang Kristiyano, pag nag-testimony ka, hindi mo sasabihin ganito eh. Papasalamat po ako sa Panginoon, ang galing ko po. Nakakapagpatawad na po ako. At ang dami ko na pong, hindi ko na po sila kagalit kasi ang galing ko po eh. Binago po ako ng Diyos at ako po ngayon ay sobra ng mabait. Hindi ganun mag-testimony, mga kapatid. Bakit? You are not realizing kung bakit ka nagbago at nami-misconstrue natin. Mga kapatid, kapag merong change sa atin, one that demonstrate the fruit of the Spirit, our testimony should be, salamat po, ay nakakapagpatawad na po ako ngayon. Hindi po ako yun eh. Kasi kung ako po yun, mataray po talaga ako. Pero kaya po ako nakapagpatawad dahil kay Kristo. Nevertheless, hindi na ako. Yet not I, but Christ liveth in me. Kita niyo po? That's doctrine. That's doctrine. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Are you following? Kaya nung sinabi niya, and without controversy, great is the mystery of godliness, ang tinutukoy po ay yung buhay ni Kristo, ang Diyos mismo ay nasa sa atin at ang buhay ni Kristo na ipapamalas through us. Glory to God. Amen. Why? Because in time past, tayo mga Gentiles, mga kapatid, ito. Sipin mo dati, kung ikumpara tayo sa Israel, mga kapatid, ang Israel anak, tayo aso. Ganun yung comparison. Ganun talaga. Sa Matthew, Mark, Luke, dyan, ganun kinausap ng Panginoon yung babae. Pero alam mo, sabi ng babae, Lord, kahit naman yung aso, kumakain ng mumo na nahuhulog doon sa lamesa. At sabi ng Panginoong Jesus, great is thy faith. Amen. So mga kapatid, may kita natin, ito tayo dati. Ganito yung pamumuhay natin. Ang aso, ito ang father, anak niya Israel. Okay? Tapos tayo aso. Tas ang aso ngayon, magiging katulad ng ama? Paano? Di ba? Paano? Oh. Kaya, ang glory dito, mga kapatid, wala talaga. Kaya, great is the mystery of godliness. Kasi tayong mga Gentiles who are so dirty and walking according to the course of this world, the lust of our flesh, pinabayaan nga tayo ng Diyos dati. Bakit? Dahil ayaw natin sa Kanya, gusto natin sa Diyos-Diyosan, sa Romans chapter 1. Pero salamat, dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo na mga aso, may kakayanan na ngayon, binigyan tayo ng karapatan, mga kapatid, to be godly. To think like God, to do what God does, and to labor together with Him. That's a privilege na dapat hindi natin tinetake for granted. Amen.
Tayo ngayon, pag mag-serve tayo sa Panginoon, ano lang criteria? Willingness. Willing ka ba? O sige, Vito Brad, gawin mo. Dati mga kapatid sa Old Testament, di pwedeng ganyan, ha? Kailangan yung tupang iaalay mo, walang blemish. O ba sino bang may tupa dito? Ano? At yung mga priest, kailangan po mga kapatid, hindi pa pwede ako doon. Hindi ako pwede doon. Kasi kapag babasahin mo yung requirement sa priest, abay, talagang dapat guwapaw. Guwapaw. Matangkad, maputi. Pag binasa mo yung priest, mangliliit ka sa sarili mo. Sasabihin mo, hindi talaga ako pinili ng Diyos. Okay? Kasi Gentiles tayo, hindi tayo Jews. At sa Jews, during that time, the service of God is for the priest. Pero salamat sa panahon ngayon. Amen. God's requirement is no longer physical, tall, dark, and handsome. Amen. Hindi ganoon ang requirement ng Diyos. Ang requirement ngayon ng Diyos, ligtas ka ba na kay Kristo ka ba? And if you are in Christ, you have the ability, if you will yield, to live in godliness. To think like God thinks, to do what God does, to labor together with Him. Just a few more comments before we close. Dito po, verse 16. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels. Seen of angels. Bakit involved yun? Kasi tayo mga kapatid, buhay po natin, natututo po yung mga anghel sa buhay natin. Kung hindi natin alam. Maintindihan natin, mapapag-aralan natin from some other time. Pero, just for you know, one day we will judge angels. Sabi ng Corinthians. Kaya, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Yung responsibilidad at yung posisyon na inilagay tayo ng Diyos ay sobrang taas na talagang kinaiinggitan po tayo ng mga principalities and powers na ito. Hindi dahil sa atin, hindi dahil kung ano meron tayo, kundi dahil kay Kristo lang naman po. Amen. Kaya, kapag maintindihan mo to, wala ka talaga, ma-utter mo lang talaga. Salamat, Panginoon, through the Lord Jesus Christ. Kasi lahat ng benefit natin, it's through Him. Kaya masasabi mo ng properly, I can do all things through Christ. Kasi talagang dahil lang kay Kristo, kaya tayo may ganyan. Preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Kapatid, the message is clear. I hope naging clear sa atin. Ang behavior po natin, yung pamumuhay po natin, sobrang halaga sa Diyos. Na if you want to live for God, you must adhere to godliness. Hence, nagiging blasphemous yung buhay natin against God. At hindi maganda yon. I encourage you, brethren, study. Yun naman bottom line. Bakit? Kasi doon nyo po malalaman, maintindihan, maging masigasig po tayo. Yes, we have responsibilities in this world. Pero sabi nga doon sa Matthew, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Huwag nating gawin ng scripture na para lang mga sinasabit natin sa ref na mga taglines. No, ipamuhay natin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Brethren, merong world that needs the gospel of the Lord Jesus Christ. You are the body of Christ. You are the mouth of God sa panahon na ito. We have a message to tell. Amen. We have a God to please. I hope we will be found faithful until the end. Until, ang sabi dito, receive up into glory. Dahil yun yung ating place to ever be with the Lord one day. That's a blessed hope. That's a blessed hope. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po ngayong umaga po na ito. Salamat po sa katotohanan na ipahayag for the mystery of godliness, wherein each member of the body of Christ are now indwelt by God, by Thee, by the Holy Ghost. Tulungan niyo po kami na maging aware
of this truth. We might not feel it, but we must know it through what is written. And we must behave accordingly, according to that which is written. Tulungan niyo po ang bawat isa. I know this might be heavy. Pero ako po ay nagtitiwala, O Diyos, that you could supply all our need. At minsan, the scripture itself could suffice us. Yung mga bagay na hindi kami masatisfy or be contented, by the scripture, we could be. And by Christ, through Christ, makita namin siya. He's far more better at nasa kanyang treasures of all wisdom and knowledge. Ama, tulungan niyo po ang church na ito that we may be more godly, to think like how you think, to do what you do, and to labor together with thee. Nawa, wag kami mag-contribute to the mystery of iniquity, but to the mystery of godliness. Nang buhay po namin not for ourselves, not according to the course of this world, not the desires of our mind and our flesh, but according to thy pleasure, according to thy will, by the renewing of our mind through the scriptures. Ama, salamat sa church po nito, sa brethren. I hope magkaroon kami ng appetite to be with the saints palagi and not with this world. Thank you for the truths. Thank you for your word. Thank you sa salita mo at sa Panginoong Hesukristo na kung wala po siya, we are still far off and without God. Pero salamat, because of Christ, we are saved, we are justified, we are sanctified. Tulungan niyo po kami na hindi po mamuhay para sa sarili na lamang po namin ngayon, but unto Him which died and rose again for us. Thank you. Sa iyo po lahat ng kapuren pasasalamat this morning. In Christ's name we pray. Amen and amen.